Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa purposes of assessment. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa purposes of assessment. May tatlong naka-under sa purposes of assessment. Ang una ay assessment for learning, ang ikalawa ay assessment of learning, at ang ikatlo naman ay assessment as learning. Ngayong araw, ang ibabahagi ko ay tungkol sa una o assessment for learning. Assessment for learning is an ongoing process that monitors student learning in order to help teachers improve their teaching and students to improve their learning. Kapag sinabi nating assessment for learning, kadalasan ito ay during discussion or during instruction. Ibig sabihin, habang nagtuturo si teacher. Ito rin ay kadalasan oral recitation at dito sinasagot kung may progress ba, nalalapatan ba yung mga gap, at nagkakaroon ng generalization na part, may natutuhan ba ang bata sa talakayan. Narito ang ilang mga gawain na under ng assessment for learning. Concept maps, progress monitoring reports, checklist surveys, interviews, observations. Maaari ring gawin ang anecdotal records, quizzes, and homeworks. Sama rin rito ang worksheets, performance task, at essays. Narito ang aking sanggunian sa mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Purposes of assessment, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!